Hi guys! Welcome to my channel. So, this is the very first time na siguro gagawa ako ng video for YouTube or for TikTok. Hindi ko alam kung saan nyo man ito mapapanood. Kung ma-post ko man at magkakaroon ako ng courage to post. So, gagawa ako ng video for today because kakagaling lang namin sa Paris and hindi pwedeng hindi ko i-share sa inyo ang mga purchases namin ng perfumes because, hello! Paris is the perfume capital of the world. So, ngayon na nakabalik na kami, nandito ako currently sa Germany. So, gagawa ako ng video like haul para maipakita sa inyo kung ano-ano yung mga purchases na nabili or perfume na nabili namin sa Paris. Yeah! Ready na ba ang all? First is from the House of Le Labo. So, marami na sa inyo ang I think familiar sa brand na to. So, actually, ito lang ang nabili namin sa first day. But then, parang the second day, gusto pa namin itry yung ibang scents. And turned out, ayan, nabudol na naman ang mga bading. Ito ang aming second purchase from the House of Le Labo. And then, nung second day, or I think third day namin, kakain lang dapat kami sa Carrot. Yung Carrot is yung famous chocolate drink sa Paris. Kaso pagbaba namin sa metro, ito ang sumalubong. Sinalubong kami ni Maring Juliet. So, Juliet has a gun. Hindi ko sure kung lahat ay familiar sa brand na to. Pero, even ako, hindi ako masyadong familiar sa brand na to. Pero, bumili din kami ng tag-isang perfume ni Papi dito sa House of Juliet. Sa House of Juliet has a gun. Yan. Okay, last but not the least, from Pierre Gume. So, yan ang kanyang basa in French. This is a perfume na ang kanyang original last but not the least ay ang Pierre Gume. So, yan. This is a perfume na exclusive lang sa Paris. So, ang kanilang original house ay nasa Paris. Although, meron silang mga resellers all around the world. I'm not sure, i-research nyo lang kung saan. So, first of all, ay ating i-unbox ang Le Labo. Le Labo, originally, it's a brand actually from New York, pero hindi ko sure ang kanyang story behind it. Ang story behind it? Mali-mali! So, first in the haul is Le Labo. Le Labo. Ibig sabihin, the laboratory. Yeah! May natutunan kayo for today. So, meron ako ditong 2 perfumes. Alis muna kayo, John Boxes. Meron tayong 2 scents. One is Another 13, which is customized. Ayan, makikita nyo customized siya. And then, one is Bergamot 22. Yan, Bergamot 22. And then, pag bumili kasi kayo ng perfume directly from kung saan may laboratory talaga, pwede nyo ipa-customize yung label niya sa bottle and then yung label din niya sa box. So, ito, for example, ito ng akin. Bergamot 22. So, binili namin siya, it's compounded in Saint Honore by Kate. So, kung saan na branch mo siya nabili and then on the date kung kailan mo siya na-purchase. And 4, ang pinalagay ko is Phoenix Jewel. Pero, pwede kayong magpa-customize whatever you want. Kunyari, sabihin mo, Phoenix Ganda. Itong isa naman is kay Papi. Ang pinalagay niya naman is Crumbs Pilapil. Ganyan. So, dalawa yan. Let's open the box. Actually, na-unbox ko na. Na-unbox na to. So, pinunit lang namin yung ilalim dito para hindi masira yung packaging. And then there. Ito na ang ating Another 13. Ayan, ito makikita nyo. Try natin i-spray. Hindi na muna ako mag-feeling ng magsabi ng notes kasi hindi ko memorize lahat ng notes na to. Pero, ito yung, as they said, top 2 best-selling perfumes ni
House of Le Labo. Yan. Spray ko nga. It's another 13. Yan. Balik na natin siya. And then, next is itong Bergamot 22. Bergamot 22 for Phoenix Jewel. Yan. Open natin. Same lang. Actually, it comes with a paper. Pero, ang nakalagay lang is merci. So, it means thank you in French. And then, kakaiba din to. Kakaiba din ang amoy niya. Para siyang ano, Bergamot, syempre. Bergamot 22 nga. Ayan, Bergamot 22. Alam nyo ba? Alam nyo na. Ba't adan? Ba't adan? Ayan. This number, nalaman ko lang din from Papi na yung number na yan is yung total ng ingredients ng perfume na to. So, there are 22 ingredients na matatagpuan dito sa perfume na to. So, yan. Assignment nyo yan. I-research nyo. Kung fan kayo ng perfume, alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Okay? Next is this one. This is actually another collection sa House of Le Labo. So, this is the ever famous, the OG Malabella Alonso ka dyan. Santal 33. So, yeah. Itong Santal 33 sa ibang branch na namin binili because alam nyo naman sa Paris, parang kahit saang lugar kayo pumunta or kahit saang street, parang may makikita kayong perfume house. So, ito naman, the next day na namin binili. So, sabi namin mag-aamoy-amoy lang kami ng other scents. But turned out, nababili din kami ng Santal 33. So, ang pinalagay ko dito, na name is Jewel in Paris. So, para meron akong remembrance na binili ko siya sa Paris. Yung isa, Phoenix Jewel, para may remembrance ako para sa birthday ko. Ganun. Nag-i-explain. Ayan, ito, tingnan natin. Isa na lang ang bubuksan ko kasi same lang naman sila Santal 33. So, again, meron siyang paper. Ang nakalagay ay merci. Merci beaucoup. Yan. Santal 33. Jewel in Paris. Ay, taray! Jewel in Paris, yan. Ito talaga, pag in-spray mo na siya, parang na-ekis na yung ibang scent. Ayan, ito is another 13. Bango din. Santal 33. The Woody Scent of Le Labo. Ayan, ayan siya. Yun lang from the House of Le Labo. Next na tayo. Si Juliet. Juliet Has a Gun. So, ito dalawa din to. Siyempre, tag-isa kami para walang lamangan. Walang lamangan. So, these are two different scents. So, itong isa for me is, ayan ang kanyang packaging. The other one is Powder Love and itong kay Papi is Ego Stratis. Dalawa yan sila. So, itong Powder Love, sakto lang din ang aming pagpunta. So, ito nga is unplanned eh. Parang bumaba lang talaga kami dun sa place kung saan kami kakain and then nadaanan lang talaga namin. At nakita namin na cute yung kanyang bottle, yung naka-display na bottle, which is itong Powder Love. Kasi color pink siya. Ayan. So, meron siyang details dyan. Juliet Has a Gun. So, ito na yung kanyang box. So, pag i-open mo siya, tada! Ayan na si Juliet. Si Maring Juliet. Ayan ang kanyang bottle. Tanggalin natin. Ayan na si Juliet Has a Gun. Yan. This is Juliet Has a Gun. So, ang scent naman nito is powdery. Kaya nga siya Powder Love. So, it's like a marshmallow na we can feel warm notes and I'm not sure kung meron ba tong musk. Meron ba tong musk? O wala daw. So, ito, mabango din to. Kaya ko siya binili because total, ano na siya, autumn and winter. So, bagay na scent na siya. Like a warm notes. Dito naman natin i-spray. Ang ganda ng spray nito. I mean, ano bang tawag dito?
Atomizer. Totoo ba yan? Hindi ko pa maniwala. Atomizer. Very smooth lang siya spray. Unlike Lelabo, yung Lelabo medyo matigas. But, pag bumili talaga kayo sa talagang laboratory ni Lelabo, gagawin talaga nila from scratch. So, magpo-formulate sila ng whatever scent you want. So, i-formulate nila sa harap mo. Tapos, meron silang empty bottles. Ito transfer and then they will make your own label doon. Tapos, sticker lang nila ganyan. So, pag bumili kayo sa France or any branch na meron talagang laboratory, yan from scratch. Unlike pag binili nyo lang siya sa airport or any perfumery or any perfume house, ready-made na siya, so hindi nyo na makikita kung paano siya ginawa. Pero, and then, the next one is, mahulog. Itong Ego Stratis. Itong Ego Stratis, wala talaga kaming idea. Ano bang na-research mong bestseller ni Juliet Hazaga? Not a Perfume. Not a Perfume ang kanilang bestseller. Pero, we ended up buying Ego Stratis. So, ito naman ang kanyang bottle. Kakaiba siya. Kakaiba siya from Powder Love. So, hindi talaga box. So, it's like a styro na nagaganyan. Na-open, close. Ganyan. Tapos, meron lang siya ditong engraved na Juliet Hazaga. Tapos, ayan na ang kanyang bottle. So, color green naman for this one. Hindi pala green. Parang ombre na blue-green. Ganyan. So, Ego Stratis. Yeah. Ang scent naman niya is parang fresh from shower scent. Sabi ni Madam, yung nag-assist sa amin, ito daw ang kanilang top 1 din for men. Kaya sa may mga jowa, kung gusto nyo magregalo, baka naman. So, last but not the least, actually, madami pa to. Hindi pa talaga siya last. Si Pierre Guillaume. So, si Pierre Guillaume, pumunta kami doon 2 days before mag-end ang aming travel. Pumunta na kami sa Pierre Guillaume kasi malapit siya sa Louvre. And yung branch niya sa Louvre ay nag-iisang branch sa Paris. So, wala na kayong ibang branch na magkikita sa Paris. And then, other branches are in other parts of France. Pero meron daw silang mga resellers across the world. So, nasa page nila. So, ayan. Si Pierre Guillaume. Nung unang punta namin, hindi namin sila naabutan kasi parang may 1 hour break sila sa hapon. So, pagpunta namin doon, alas 2, break time pala nila. So, mag-resume sila alas 3. Pero dahil ayaw namin masira ang aming itinerary. So, iniwan na namin sila. Binalikan namin sila the following day, which is few hours before kami mag-check out kasi parang deserve niya talaga mapuntahan. So, okay. Meron ako ditong 1, 2, and then 3, 4. Grabe na to. Ayan, dyan ka muna. Ayan. Actually, yung dalawa dito is the same. This is their bestseller, Le Masque. Le Masque and La Pou. Dalawa siya kasi itong isa meron kaming pagbibigyan. Pero, ano sasabihin ko? Literal na i-unbox pa lang namin to today. So, kagabi, dumating kami around 9 p.m. So, tinanggal lang namin siya sa maleta. So, sabi ko, wag na munang i-unbox because I'm saving this for today. So, sabay-sabay natin siyang buksan. So, this one is Le Chant de Sirens. Bahala na kayo sa pronunciation, basta French. And this one is Neroli ad Astra. Yan! 3 different scents na kailangan nating i-unbox for today. Unbox ko na. Anong gusto nyong unahin? Comment. Charis. Anong gusto mong unahin? This one? This is Le Masque and La Pou. So, sige, unbox natin ito. Kasi lima. Okay, going back. Ayan na, nabuksan na natin. So, pag nabuksan, ay, ang ganda! Meron pa siyang ganito. Oh, para siyang iPhone. Si Pierre Guillaume. Para siyang iPhone. Ang cute! Yan. Tapos, i-slide mo ba siya? Ganyan.
No, no, no. Dito siya sa ilalim. Meron siyang, ang ganda ng packaging nyo. Medyo mahirap lang buksan ng box, pero may nakasulat, with our compliments. Ito, with our compliments, weareguildparis.com. So, ito ang kanyang information, importantes. So, here is the perfume itself. This is Le Masque and La Peau 4.1. Ayan, tanggalin natin. Actually, ito ay maliit lang. Ganyan ang kanyang perfume. Wait, ang ganda. Ang cute lang pala ng 50 ml. Parang very handy. Very sleek, manipis. Ganyan. So, ano tayo dito na? Kakaiba din to. Para din siyang mask. Kaya nga mask. Ayan. Next na muna tayo para matakal natin lahat bago tayo mag-explore sa kanilang mga scents. So, ito naman is for me. Actually, yung isa akin din yun. Dahil birthday ko, so nakalamang ako ng isa. Tapos, itong isa ay Neroli Neroli Ad Astra. So, Neroli and I'm not sure. Ano ba yung Astra? Moon, Earth, Astronomy. And then, let's open this one. Yan. So, same lang ang kanyang packaging. Ito. Open mo lang dito ang ating iPhone. Iba naman to. Iba naman ang picture ni Sir Pierre. Pero same lang siya with our compliments. And then, ito naman ay Neroli Ad Astra 19.1. Hindi ko sure kung ano pa ang significance ng mga number. Maybe, yan din yung ingredients. Just like, yung lalabo na may mga numbers. So, ito din is 19.1. Sorry, yan. Ito naman ay maamoy mo ang kanyang Neroli. Malamang, Neroli Ad Astra. Bango ang bango. So, ito, floral naman ang kanyang scent. Last but not the least, ito na talaga ang last. Celescent de Sirens. So, ito ay, yan. Same lang siya. Same ang packaging. So, ito ay same picture nung nauna, pero hiyaan mo na kahit anong picture pa yan. And then, ito naman ay Celescent de Sirens 27.1. So, yan naman ang kanyang number. So, same lang sila ng bottle. So, ito ay fresh. Very fresh. Pag pang lalaki talaga, parang gusto nila yung very fresh from shower scent. Ito din. Hindi ko ma-identify. Ay! Fresh! Aqua! Diba kaya nga Sirens? Kasi, para kang, si Marina. Baka papapakanta ka sa dagat. You're like a mermaid. Yan. Ito ay aquatic scent. Fresh from shower scent. Ganyan. Actually, yun lang ang aming napamili. Although, subalit datapwa. Ngunit, pakikuha nga yun, Pops. Ang ating pink bag, this is actually a gift from Juliet Has a Gun. So, dahil kaka-release lang daw nila nung Powder Love. Isa ako sa mga customers na naunang bumili. Kasi, pagpunta namin doon, 25 kami pumunta. And then, 24 daw. Kakarating lang sa kanilang store yung Powder Love. So, binigyan niya ako ng pouch. Pero ang pouch na ito ay makapangyarihan dahil nandito lahat ng samples na ibinigay. Actually, pag namimili kami ng perfume, mas excited kami sa samples na ibibigay kung gaano kadami. Like, for example, ito, lahat to from Le Labo. Kulang pa to dahil yung iba ay kinuha na ni Papi. So, I think meron pang
4 or 5 na nasa kanya. So, may different scents tayo dito. Rose 31, Santal 33, Lavender 31. Daming santal na binigay. And then, Ambrette 9, tsaka Matcha 26. Itong Matcha 26, mabango din to. This is one of their top 4. Top 4 sa best-selling. Yan. And then, ang dami naming samples din from Pierre Guillaume. Ayan o, lahat to Pierre Guillaume. And then, what else? Juliet Has a Gun. Si Juliet Has a Gun, binigyan din kami ng travel size samples. Yan, ang dami. And ito, actually, mabango din siya na brand from France. Pero, hindi na kami nakabili kasi parang too much perfume na talaga yung nabili. So, this is, from Frederic Malle. This is from Frederic Malle. Mabango actually ang Portrait of a Lady. Although niche perfume siya. So, kung hindi kayo mahilig po sa niche perfumes, baka hindi nyo ma-appreciate ang scent ng Portrait of a Lady. And then, Musk Ravageur is my favorite. Pero, as I've said, kung hindi nga kayo into niche perfumes, baka hindi nyo pa siya ma-appreciate. Ito, Juliet Has a Gun. Ito ay kanilang luxury collection. So, hindi ko pa to lahat na amoy. So, gagawa na lang tayo ng another episodes for that. But for the meantime, tapos na ang ating unboxing. So, na-unbox ko na lahat ng perfumes. So, kung gusto nyo pa ng more episodes ng ating perfume videos or yung challenge ng, say for example, blind test, kung kaya ko bang maamoy, ano yung mga notes per perfume, go comment down below at let me know kung na-appreciate niyo ba tong video or hindi. Okay, that's it for today's That's it for today's, guys. So, thank you so much for watching. Kung umabot na kayo dito sa part ng video na to, well, thank you very much. Sa akin, maybe this is my debut film or debut video. So, thank you very much. And I hope to see you guys next video. Bye!